Good evening po. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga sa Pilipinas na pala yun. Amen. Parang nasa Pilipinas po yung mood ko ah. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Palakpakan po nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon na narito po muli tayo sa kabila po ng mga pagod po tayo. Galing po sa trabaho. Ang iba galing sa school. Ang iba may mga activities sa araw na ito. Salamat sa Lord kasi andito po tayo, dinala po tayo ng Diyos. Amen? So, po sa lahat, salamat po sa Lord na nakabalik po kami at nakabalik po ako muli dito sa Qatar na maayos po. At salamat po sa matagumpay po na aming pong pag-uwi kahit na po napakabilis lang ng panahon. So, purihin ng Diyos for all the provisions, sa protection. At pag-uwi nga po namin talagang sobra ang likot ng aeroplano, no? One time na parang nahulog siya ng siguro one story na biglang bumaba. So, purihin ng Panginoon kasi andito pa rin, nakabalik pa rin kami buhay. So, salamat sa Panginoon sa protection. At sa gabi pong ito, maraming salamat po sa lahat at magandang gabi po sa mga kapatiran po natin na nanonood po ngayon. Kasama po natin, nasa online sila at saan man kayo naroon. Maging ate po mga kapatiran kung meron man sa ibang bansa, magandang gabi, araw at hapon po sa inyong lahat. Ano pa? Good evening, good morning, good noon. Saan man kayo naroroon, binabati po namin kayo dito sa Qatar. Amen. So, salamat sa Lord at tayo po ay magpapatuloy na. Sabi nga po sa kinanta natin, kapag tumawag tayo sa Lord, siya po ay nakikinig po sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon sapagkat sa gabi pong ito, umaga palagi. Salamat sa gabi pong ito kasi hindi lamang po tayo narito kundi kasama po natin ang Diyos. Amen. So, purihin ang Panginoon at hindi ko mapakita ang iba dyan. Medyo malayo, ano? Hello. Amen. So, last Thursday po, nasubaybayan ko po yung ni Pastor Dave, ang kanya pong senior po sa atin ay yung sa tema po natin sa John chapter 15 verse 1 to 7, no? Ano po ang pamagat ng ni Pastor Dave? Abiding or remains or ano pa? Ay yung ano talaga na sinabi niya, yung pamagat talaga. Sige nga, magano muna tayo para ano. Ha? Anong pamagat? Abiding in Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, continuation pa rin po sa ating pong temas this month. Ang ating pong tema ay holding, always hold tight to our God. Amen? So, nakalimot-limot na. Amen po. Sa gabi pong ito mga kapatid, alam ko po na marami pong mga nangyari, no? Sinir nga po ni Pastor Dave din ng Sunday patungkol po sa mga anxieties po natin, na mga ating pong naranasan sa araw-araw, lalo na sa panahon pong ito at napakarami pong mga bagay na nangyayari sa mundo na akala natin wala na tayong kapag-asa. Amen? So, of course, karamihan, especially doon sa mga lugar po na sinalanta ng bagyo, mga lugar po na mayroon po mga gira, mayroon po mga kahirapan, may mga famines po. So, ano po natin, kung ano po naramdaman ng mga tao ngayon. Amen? So, we are blessed sapagkat narito po tayo, malaya po tayo nakapagsamba, malaya po tayo nakapagpuri, malaya po tayo sa lahat na ating pong ginagawa. Amen? Pero ang ibang mga tao po, walang kinakain, ang iba po, nabaha, nalindol, binagyo. So, napakahirap po. So, nandun po yung sinasabi nga ni Pastor Dave, yung mga anxieties po na naranasan po natin sa ating pong buhay, mga mananampalataya. So sa gabi pong ito, nais ko pong dalhin po sa inyo ang mensahe ng Diyos dito po sa Isaiah. Ang tema po ang pamagat po natin ay about fear not. Amen? So ang ating pong text po sa gabi pong ito ay nasa Isaiah chapter 41 verse 10 po. Isang verse lang po tayo kasi kailangan po natin makauwi ng maaga. Amen?
Kailangan po makauwi ng umaga dahil meron pa po tayong gawain po bukas. Amen. So, inanyahan ko po lahat na tayo po tumayo. Basahin po natin ang Isaiah chapter 41 verse 10. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Dito po sa Living Bible po ang version po natin. Sabi po, sige po, basahin po natin. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito, Diyos. Narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Kami po ay nagpapatuloy, Panginoon, sa aming pong pagdulog sa iyo, sa aming pong pagsamba, sa aming pong pagpupuri, O Diyos. Ama, sa oras na ito, Lord, pakalinisin mo po ang aming mga puso. Lord, inaamin po namin na marami po kami mga pagkukulang, marami po kami mga pagkakasala na nagawa, Panginoon, laban sa iyo, Panginoon, laban sa aming kapwa, laban sa aming mga katrabaho, Panginoon, sa pamagitan, Panginoon, ng aming mga pananalita, O Diyos, o mga gawain namin, Lord, na hindi po kayo nabigyan ng kaluguran. Forgive us, Panginoon. At salamat sa gabi pong ito, Lord, na ikaw po maging sentro sa aming pong pananambahan. Hindi po ang iyong mensahero, kundi ang mensahe, Panginoon, na iyo pong papadala sa iyong mensahero sa gabi pong ito, Diyos. Maraming salamat, Panginoon. This place, Panginoon. And salamat, Panginoon, na i-cover mo din, Panginoon, ang iyong mensahero sa gabi pong ito, Lord. Panginoon, wala pa akong kakayahan, Lord, na ipahayag ang iyong mensahe. But salamat, Panginoon, sapagkat narito ang iyong banal na Espiritu Santo kasama namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Ikaw po, Panginoon, na mag-ingat, Lord, sa lugar na ito. Lord, make us safe, Father God. Ano mga gawain ng kaaway ay hindi po namin pinapayagan sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po na ikaw po magtatagumpay sa gabi pong ito, O Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po yung aming samot dalangin. Amen and amen. Bigyan po natin ng palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa gabi pong ito. So, basahin ko lamang po muli. Dito po sa ang ating pong tema, sabi po roon, fear not, for I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you. I will help you. And I will uphold you with my victorious right hand. So dito po sa ating pong pag-aralan sa gabi pong ito, napakaiksi po mga kapatid, pero tingnan po natin sa salita po ng Panginoon na ito, napakarami po nating mapulot na mensahe ng Lord dito po sa oras na ito mga kapatid. Amen? Ito po ay ito po ay mga pangako ng Diyos. Dito po pinakita po ng Panginoon kung gaano po siya makapangyarihan sa ating buhay. Amen? So, tingnan po natin sa oras na ito mga kapatid. Ang ating pong sabi pa nga na ang ating mga buhay, no, puno po ng mga uncertainties. Amen? Tama po ba? Tama? Marami pong mga bagyo sa buhay na dumaan sa atin. May lindol, may mga gera, may mga ano-ano pa. Na ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-uga ng ating pong pananampalataya. Sana po tayo po ay hindi po affected sa mga bagay na ito. No? Pero kung tayo ay easy lang po yung buhay natin bilang Kristiyano, hindi po tayo apektado nito. Amen? Pero doon sa mga tao, mga kapatiran natin na nandun sila sa lugar na yon, di natin alam kung anong kanilang naramdaman. Pero mga kapatid, tingnan po natin ang pangako ng Diyos. Sabi po rito, valleys that test our endurance and moments that make us question our strength. Minsan nakikita natin na minsan may mga gabundok na mga problema. Amen? 'Di ba? Na minsan ito nagpapahinto sa atin sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Minsan ito pong nagbablock sa ating pong eagerness sa pagtayo natin sa Panginoon. May mga pagkakataon din na kini-question natin ang ating buhay. Bakit nangyayari sa atin ito? Amen? But in all of this, sabi po doon, that the one truth from the Word of God remains. Amen? Patuloy po kahit anong pong mangyari bilang mga anak ng Diyos, but kapag tayo ay rooted sa salita ng Panginoon, mas natutuwa pa nga tayo. Sabi nga ni Pedro, kung di ako nagkakamali, sabi nga ni Pedro na consider it pure joy kapag kayo ay dumanas ng mga pagsubok. Amen? Ganun po pala yung mga Kristiyano dapat. Dapat natutuwa pag maraming mga pagsubok sa buhay. 'Di ba? Pero minsan mga Kristiyano, pag dumating yung pagsubok sa buhay, minsan nag-give up na, no? Ayaw na magsamba, ayaw na umatin ng mga Bible study, ayaw na maglingkod sa Diyos.
Pero dapat tayo mga Kristiyano, habang inahampas tayo ng mga alon, ng mga hangin na malalakas, habang halos tabunan na tayo ng mga valleys, mga mountains yan sa problema, dapat tayo magpapatuloy at maglilingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat yun po ang nararapat. Kahit na anong mangyari, ang Panginoon natin ay nagpapatuloy pa rin. Amen? Hindi tayo, sabi nga ng Panginoon, hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Amen? God is our anchor, our refuge, and our constant help. 'Di ba? Ang barko kahit na anong unos, anong lakas ng bagyo, anong lakas ng hangin, sinisigurado ng kapitan na maibagsak niya ang anchor ng barko. Bakit? Para maging matibay, hindi siya kahit anong lakas ng hangin, hindi siya pwedeng rin. Amen? Kaya sa atin man, anuman mga unos natin sa buhay, kailangan naka-anchor tayo sa ating Panginoon. Kailangan nakahawak tayo. Hold tight tayo sa Panginoon. Amen? Siya ang ating refuge. Siya ang ating constant help. Hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo pa iiwanan. Kasi yun ang pangako ng Diyos. When everything else fails, holding tight to God is not just a choice, it's a lifeline natin mga kapatid. Di tayo tumatakbo sa Panginoon sapagkat kapag nasa tayo, may mga pagsubok, may mga problema, dapat tatandaan po natin na ito po yung natin, kumbaga kasama na sa buhay natin ang mga pagsubok na ito. Amen? So, ngayon po, yun nga sinasabi ko sa inyo na 3 bagay lang pag-aaralan natin ngayon, makakauwi tayo ng maaga or makakain tayo ng maaga ngayon. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. I hope na ang iba po ay nakapagkape na, no? Ang pag-aralan po natin ngayon ay ito pong 3 letter P, no? That God promised us not to fear. Amen? 3 lang po. Napakaigsi lang po ng ating pong pag-aralan sa gabi pong ito mga kapatid. Amen? Una po, ang unang P po dito ay sinabi po roon, God's presence. Amen? Pag sinabi God presence, diyan po sa binasa po natin, dito lang tayo, paikot-ikot lang tayo dito. Sabi po rito sa number 1 is, fear not, for I am with you. Ano? Makita po natin na ito po ay pangako po ng Diyos. Ito po ay sinabi po ng Diyos sa mga Israelita. Anyway, ito ay sinabi niya sa mga Israelita nung time na yon na sila po ay na-captive po sila sa Babylon. Sila po ay naka-exile sa Babylon, no? Ito po yung pangako ng Diyos. Na sa kabila ng kanilang kalagayan nung time na yon, ang mga Israelita, mga pinili ng Diyos, ang bayang pinili ng Diyos. Sabi niya, fear not, for I am with you. Makita po natin dyan na ang Diyos ay hindi po niya pinabayaan ang kanyang mga pinili. Makita po natin dito na ang Diyos mismo ang nagsabi na hindi ko kayo iwan, kasama ko kayo. Amen? Yun po yung 100% na pangako ng Diyos sa atin. Sinabi niya, ito ay isang command niya sa mga Israelita. Sinabi niya, fear not. Diba? Pag inanalyze mo yung pag inanalyze mo yung salitang ito ay parang inutusan o parang command na huwag kayong mag-alala. Sagot ko kayo, di ba? Parang ganon. Parang basketball lang yun. Pag medyo pag medyo naiiwanan na, sasabihin ng coach natin, huwag kayong mag-alala, kaya natin yan. Di ba? Di ba, coach? Di ba? Oh. Palagi tayong pinapalakas ang ating loob. Amen? So isa po sa mga pangako ng Diyos na siya po ay hindi po niya tayo iiwan. Sabi po niya doon na, sinabi niya, do not fear. Tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid, na dapat hindi na natin inaalaw yung sinabi ni Pastor Dave dati na yung mga anxiety sa buhay, dapat hindi na yun nagro-roll sa ating buhay. Amen? Dapat na lang sa atin yan, mild na lang yan. Hindi na dapat natin tinatago sa ating puso kasi kapag tinatago natin yung mga anxieties na yan, yung mga pagsubok na yan, nilalagay natin sa ating puso, sa ating isipan, sigurado hindi ka makakatulog. Amen? Sigurado yun yung magdadala sa'yo, maglilid sa'yo para manghina ang iyong pananampalataya. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, sabi niya, fear not, for I am with you. Hello? Kailangan po tayo magtiwala. Di ba sinabi kung nagbasa po natin ang Psalms 91, no?
na kung sino man daw yung nag-trust sa Panginoon ay hindi po sabi po they live fearlessly, no? Yung mga nagtitiwala sa Diyos, those who dwell in the secret place of the Most High, 'di ba? Sinabi niya, kapag tayo ay nasa Panginoon, kapag tayo ay nagpapasakop sa Panginoon, kahit na yung mga aros na dumadaan sa atin sa araw, hindi po pwedeng makapenetrate sa atin sapagkat ang Diyos ang nasa sa atin po, mga kapatid. Amen? Palagi po tayo protected ng Panginoon. Amen? Kahit na di natin alam, no? Naano ko kasi, pero talagang naano na yung oras nung pinapakinggan ko si Pastor Dem, sinasabi niya na yung pagdating dito ng mga fireworks, di pa naman Disyembre, di ba? Di natin alam kung malalaglagan tayo. Di natin alam yung mga bagay na yon. Pero sigurado ba tayo nakakasigurado ba tayo na nagtiwala tayo sa Panginoon in case po nababagsakan tayo, di ba? Protected tayo ng Panginoon. So, yung po palaging tatandaan natin, mga kapatid. So, kailangan po natin na pag sinabi na may mga bagay na nangyayari sa atin, mayroon tayong nakikita, mayroon tayong nababalitaan na mga hindi mabubuting mga balita na mayroon nangyayari sa ating kapaligiran, of course, naturally po, ang reaction po ng tao, no? Ito po kagad yung natural response po ng tao sa mga bagay na yon is yung pagkatakot. Lalo na pag may mga tao sa natin po dito ngayon, sa kalagayan po natin, ang mga companies po natin medyo mahina, medyo bumabagsak, di ba? Ano po yung naramdaman natin? Kapag wala tayong trabaho, nararamdaman natin, di ba? Takot. Paano yung pamilya ko sa Pilipinas? Paano yung mga ipapakain ko sa aking pamilya? Di ba? Paano ako makauwi kung wala na akong trabaho? Paano ako mabubuhay? So, nandun yung takot sa atin, mga kapatid. Yun yung natural na response as a human being po, mga kapatid. Yung fear po na sinasabi. Pero tatandaan po natin na tinawag tayo ng Diyos para tayo ay magtiwala sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Minsan po, yung sinasabing fear po ay nakakapag-paralyze po. No? Minsan, di ba, pag halimbawa, mataas ang blood pressure natin, o taas yung, yung mga pinsan ng blood pressure, may tatlo yata yun eh. Sugar, mataas yung sugar, may cholesterol, mataas, di ba? Minsan pag nagpapadoktor ka, pag sinabi ng doktor, ay, mataas na yung over limit ka na. Anong naramdaman mo, di ba? Takot na kaagad, di ba? Minsan pag nabigla ka, pag ang doktor binigla pagsabi, minsan nalulumpo ka, na-paralyze ka bigla, na-stroke ka bigla, no? So, ganun po yung mga bagay na yon. Kaya dito po sa buhay po ng mga Israelita na ina-assure sa kanila, ito po yung assurance ng Diyos sa mga Israelita or even sa atin ngayon bilang mga anak ng Diyos. Nagbibigay po ng Diyos, ang Diyos ng assurance sa atin na kapag ang mga bagay na ito ay dumating po sa atin, dapat hindi po tayo matakot. Amen? Ang iba takot kasi ayaw pa pumunta sa langit. Sino nang gusto nang pumunta sa langit? Ayaw niyo pumunta sa langit? Ako lang? Ay, iba. Gusto ko pumunta sa langit pero wag muna ngayon, di ba? Nandun pa rin yung takot, di ba? Dapat hindi na tayo pag sinabi siya ng gusto mo sa langit. Ako kaagad, taas ang kamay. Amen? Taas ang kamay, palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Kailangan natin magsabi, okay, kasi sigurado tayo sa langit. Sigurado tayo. Hindi ka lang natin alam kung kailan tayo kukunin ng Lord. Amen? Sana hindi pa tayo kunin ng Lord, parang ganon. Ayoko naman din na maabutan pa tayo ng sinasabing tribulation. Ayoko naman na yun. Mas maganda pa sa akin, mauna ako papunta ron kaysa maabutan ko pa yung mga tribulation, yung hirap. Di ba? So, continuous po tayo. Kapag tayo po ano po yung mga bagay na maaring sa ngayon, mayroon po tayong mga hinaharap na mga problema, mga pagsubok, may mga sakit, no? May mga problema sa finances, yung mga kung ano minsan pinoproblema na natin yung para bukas, 'di ba? Natural sa atin, 'di ba? Tapos yung baka yung may mga rejection sa iyo, 'di ba? So, dapat natin na
kahit na mayroon tayo, itong iniisip natin, tatandaan po natin na ang Diyos ay nangako sa atin na huwag tayo matakot. Amen? Sabi niya roon, for I am with you. Amen? So, kailangan po, dapat hindi po tayo, dapat mga anak ng Diyos, hindi na po tayo dapat ng ganito. Salamat tayo sa Panginoon kasi lahat naman tayo pupunta roon eh. Amen? Di nga lang natin alam kung kailan. Ang Diyos lang mo po nakakailam yan. So, do not be dismayed, for I am your God. Then, sabi po doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Diba? Sa Tagalogin natin. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Yun yung binigay sa atin ng Panginoon. Yun yung naranasan ni Paul sa kanyang buhay. Na sa kabila na marami po siya mga napagdaanan na mga kahirapan sa buhay, nagawa pa rin niya, sinabi pa rin niya na ito yung pangako sa akin ng Diyos. Yung espiritu na mayroon ako ay espiritu ng Diyos. Itong espiritu ay hindi mahina, kundi ito yung espiritu na sobrang tawag nito, makapangyarihan at may pag-ibig. Pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen? Naranasan ni Paul yan. Tayo dito, wala pa tayo sa 0.00001% sa nadaanan ni Paul, di ba? Di ba? Hindi nga lang tayo nasundo sa pagpupunta sa church. Ano na tayo eh? Reklamo na tayo. Di ba? Magmaaga ang church, pag maaga yung gawain, reklamo na tayo, yung aga naman. So inano natin, iusog natin para tagpo sa gitna. Sobra naman ang late na naman, di ba? Puro tayo reklamo, di ba? So, yun po yung mga bagay na dapat natin malaman mga kapatid. Amen? Ang paglilingkod po sa Diyos ay mahirap na masarap. Amen? Hello? Amen? So, dapat ganun po yung natin, dapat yun po yung kaisipan natin na ang espiritu na meron tayo, ito po yung espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos na yung tagapagligtas, ang espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo na. Amen? Kaya hindi na dapat tayo matatakot. Pag mayroong mga bagay na yon, ibigay natin sa Lord. Kaya ni Lord yan. Hindi natin kaya yan. Si Lord ang nakakapag-solve ng problema na yan. In Psalms chapter 23, di ba sinabi doon, I may walk through a valley that is dark as death, but I will not be afraid of any danger. This is because you are with me, Lord, sabi ni David, sorry. Your stick and your shepherd's pole protect me from danger. Amen? Sa ibang salin sa NIV, sabi pa doon, the Lord is my, even though I walk in the shadow of the valley of death, I will fear no evil because your rod and your staff, they comfort me. Amen? Napakaganda ng pangako ng Diyos. Napakaganda ng sinabi ni David kasi naranasan niya. Habang hindi natin nararanasan ang mga bagay na ito sa ating buhay, sa ating personal, hindi natin masabi na ito na kahit na tayo lumakad sa dilim, kahit na lumakad tayo sa bangin, di ba? Hindi tayo matatakot. Bakit nasabi ni David to? Kasi naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos, yung protection ng Diyos. Di ba sinabi niya sa verse 1, sabi niya sa verse 23, verse 1, chapter 23, verse 1, sinabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Lahat binigay na ng Diyos. Kung ang Diyos ang shepherd natin, kung ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, dapat hindi na tayo mabahala, hindi na tayo matakot. Amen? Sapagkat sure, ang Diyos ay patuloy tayong poproteksyonan, mga kapatid. Hallelujah. Ano pa? Pangalawa na tayo. Kundi lang oras, baka maubusan tayo. Ano yung pangalawang P doon sa binasa natin? Sige nga, subukan nyo nga magano. Kung ano yung doon sa binasa natin kanina. God's power. Amen? Balik ulit tayo sa verse natin. Dito lang tayo paikot-ikot. Sabi po roon, fear not for I am with you. Do not be dismayed. I am your God. Di ba? Sino ba ang Diyos sa inyo? Ano bang pagkakilala mo sa Diyos?
Di ba? Sobrang makapangyarihan ng Diyos. Sobrang makapangyarihan ng Diyos in the sense na siya po ang gumawa ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay. At siya yung Diyos na nangako sa sa mga Israelita sa pamagitan ni Prophet Isaiah, sinabi po niyo, I am your God. Pag sinabi na ako ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, lahat, langit at lupa at maging ang mga, mga bundok, lahat ng mga bagay. Ano ang nakikita mo doon sa Kanya? Ano yung nakikita mo sa Diyos? Di ba makapangyarihan siya? Amen? Kapag kasama mo ang makapangyarihan Diyos, bakit ka pa matatakot? Amen? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nandun na yung pinapakita sa iyo, yung confidence pinapakita sa iyo yung confidence para magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Pangako niya, parang pinapalakas yung loob mo. Sinabi niya, bakit ka matatakot? Kasama mo ako. Amen? Bakit kayo mga Israelita matatakot kayo sa mga kalaban nyo? Huwag kayong matakot dahil kasama nyo ako. Yun yung pangako ng Diyos. Ganon din po sa atin mga kapatid, sa ating pong mga buhay. Hindi po dapat tayo matakot. Ang problema ay natural lang sa atin sa tao. Ang mga pagsubok ay natural lang sa atin sa tao. Pero ang Diyos, pagkasama natin, sabi nga ng salita ng Panginoon na hindi ko kayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi nyo kayang lagpasan. Amen? Nararasan na ba natin yan? May mga pagsubok tayo na kinabukasan bigla na lang, parang wala na, parang okay na, di ba? Iyak ka ng iyak kagabi o kanina, tapos nalaman mo lang, solved na pala, di ba? Minsan kasi inuunahan natin ang Diyos. Amen? Kasama natin palagi ang Diyos. Amen? I am your God, sabi niya roon. Alam niyo alam mo ang Diyos, mga kapatid, talagang sobrang niya, yung kumbaga, nung sinabi niya na I am your God, pinapakita niya na yung kumbaga, bigyan ka ng confidence sa sarili mo na talagang totoo na magtitiwala ka sa Kanya. Amen? Ang Diyos po natin ay sobrang powerful po. At sinabi pa nga ng salita ng Panginoon, ang Diyos natin ay omniscient, omnipresent. Amen? Kahit saan siya. Kahit saan kaabutan ng mga pagsubok, naroon din ang Diyos kasama mo. Amen? Di ba may kanta na kasama natin ang Diyos? Kahit na dumaan tayo sa Book of Isaiah dyan, kahit dumaan daw tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Yun yung pangako ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Isaiah. Kaya sinabi niya na, kasama niyo ako. Amen? He is sovereign, faithful, and higit sa lahat, hindi po siya nagbabago. Amen? Hindi po nagbabago ang pangako ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya yon. Hindi niya pwedeng baliin yan. Kung sinabi ng Diyos na papatawarin kita sa iyong mga kasalanan, papatawarin kita sa iyong mga nagawang pagkakasala sa mga oras na ito, papatawarin ka. Pero kailangan kang lumapit sa Diyos. Humingi ka ng tulong. Amen? Diba? If you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins and cleanse us for all our unrighteousness. Amen? Maliwanag po yung sinabi ng Diyos. So, wag po tayong matakot kasi kapag ang Diyos ay nasa sa atin, if God is with us, who can be against us? Amen? Yun yung pangako ng Diyos sa kanila. Kailangan lang po natin magtiwala sa identity ng Diyos na siya nga po ay higit na makapangyarihan sa lahat. Amen? Siya po, tayo po ay minsan kasi parang alam na natin na ang Diyos ay makapangyarihan, minsan titiwala pa rin tayo sa sarili natin. Minsan pinipilit pa rin natin na gawin kahit hindi na natin kaya. Mga kapatid, hindi po natin kaya na tayo po ang gagawa ng paraan para po sa mga bagay na hindi po natin kayang gawin. Amen? Kundi ipagkatiwala natin sa Panginoon. Hallelujah. Marami tayo narinig noon, mga kaaway ng mga Israelita nung time na yon. Ilan lang sila, maraming mga kaaway nila, ilan lang sila, minsan pinapababaan pa, di ba? Naalala niyo yung istorya na 3,000 yung kalaban nila, pinababaan nila ng 300. Pag sinabi 1,000, dami niyan. Gawin mong 300 na lang, di ba? Pinapakita lang ng Panginoon na talaga ang Diyos ay higit na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Jeremiah chapter 32 verse 17, sinabi po roon, I said, Lord God, you use your great power and strength to make the earth and the sky. Nothing is too difficult for you to do. Di ba? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Sabi ni Prophet Jeremiah, sabi niya, I said, Lord, you use your great power and strength to make the earth and the sky. Di ba? Siyang gumawa ng lahat, siyang gumawa ng universe. Kaya sinabi niya, walang mahirap sa iyo. Walang mga bagay na hindi mo pwedeng gawin. Amen? Hello? Lahat ba ay nagagawa ng Diyos? Amen. Kaya wag po tayong panghinaan. Sa ngayon, para na tayong pinipiga ng nangyayari sa mundo. Wag po tayong mag-alala. Kung yung pira natin ay nawala na sa Pilipinas, wag po tayong mag-alala. Amen? Ang Diyos ay maraming pera para sa atin. Amen? Hallelujah. Kahit naman yung mga flood control, di ba? Kahit na anong tibay niyan, kapag pinadaanan ng Panginoon ng yan, wala din silbi yun eh. Ang importante na mayroon tayong, natin, yung nagkukontrol sa atin ng ating buhay ay ang salita ng Panginoon or ang Panginoon. Amen? So, yun po yung maganda. So, dito po sinisigurado po, ina-assure po tayo na wala pong mahirap sa Panginoon. Lahat po ang nagagawa niya. Kaya nga lang, dapat po tayo lumapit sa Kanya. Dapat po tayo magtiwala sa Kanya. Amen? So, praise God. Hallelujah. Sana. Ano pa? Yung pangatlong, yung last na P. Balikan ko yung verse. Oh, yun. Dalawa na, di ba? Fear not, for I am with you. Do not be dismayed. I am your God. Yung pangatlo, basahin nyo mula doon sa may I am your God. Last na yun, basahin niyo. Tapos i-analyze nyo kung ano yung pwede mangyari dyan. Ano yung mga mensahe ng Diyos na nandyan. Nag-exam tuloy, no? Amen? Sabi po doon, basahin ko na lang, Sabi po doon, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. So, ano yung pangatlong P? Ha? Promise, protect, ano pa? Ha? Okay, tama kayong lahat. Amen? Ang pangatlo, ito po. Yun. Letter P. Tama? Ayun, tama. Amen, palagpagan po natin ang Panginoon. Amen? Di ba napakasimple lamang po? Sinabi po roon, sabi pa doon sa natin, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. Amen? Yun yung pangako ng Diyos. Amen? Ano pang ikakatakot natin? Na sinabi niya, andyan na lahat eh. Kung ikaw ay mahina, kung ikaw ay nanihina, sabi niya, bibigyan kita ng kalakasan. I will strengthen you. Kung medyo mahina ang ating memorya sa pag-memorize ng salita ng Panginoon, naalala ko si Pastor Dave, sabi niya about the memorizing of the word, memorizing of the verse. Di ba? Ako, wala talaga ako dyan. Babasahin ko nga mamaya-maya. Bukas, wala na sa isipan ko yan. Wala talaga ako sa memorize. Pero pag tinignan, pag binasa mo, i-internalize mo yon. Sabi nga niya, I will strengthen you. Pangako ng Diyos. Sigurado yan. Na kapag tayo, mahina naman talagang tao tayo po ay mga may kahinaan. Pero kapag ibigay natin sa Lord, kapag inamin natin na tayo mahina, wag tayo magmalaki na tayo ay magaling. Di ba? Kasi pag magaling ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sige, magaling ka pala Pero pag nag-fail ang buhay mo, babalik ka ulit sa Panginoon. Sinabi ko na sa iyo na hindi mo kaya. Hindi mo kaya mag-isa. Kailangan kasama mo ako palagi. Amen? Inaamin natin na tayo po ay may mga kahinaan, may mga sa mga pagsubok,
naisip natin na hindi natin kaya, hindi ko na kaya. Ang iba gusto nang sumurinder, gusto nang umuwi na sa Panginoon. Buti nga kung umuwi sila, kung magano, di ba? Buti kung mapunta sila doon sa taas. Pero paano pag hindi? Maraming mga tao na hindi na sila, maraming mga tao na sumuko na. Pero dito sinasabi ng Panginoon na kapag hindi natin kaya, kailangan natin ibigay sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin, siya po yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Hallelujah. So yun po yung unang promise ng Panginoon sa atin. Yung commitment ng Diyos sa atin. Yung ano niya sa mga Israelita, yung covenant niya. Yung covenant ng Diyos sa mga Israelita, hindi niya pwedeng bawiin yon. Kung ano yung sinabi niya sa kanila, yun na yun. Kung ano yung sinabi ng Diyos, salita ng Diyos para sa atin, yun na rin yun. Hindi niya pwedeng baguhin yun. Amen? Aminin natin na tayo po ay may kahinaan, hindi natin kaya, mag-pray tayo sa Panginoon. We have to read the Bible and pray every day. Read your Bible and pray every day and you grow. Di ba? Parang ganon. Hindi tayo lalago mga kapatid kung tayo lang, inano lang natin sa sarili natin. Amen? So, commitment ng Panginoon para sa atin yan. Covenant ng Diyos yan para sa mga Israelita. Na kahit mahina sila, kahit hindi nila kaya, kailangan nila ang Diyos. Huwag silang magmalaki. Ganon din tayo. Kailangan natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Kaya nga palagi natin sinasabi na kailangan makasigurado tayo, sigurado tayo na nandito tayo, na mayroon tayong siguradong relasyon sa Panginoon. You have to make sure that you have Jesus Christ in your heart. You have to make sure that you accepted the Lord Jesus Christ in your heart. Kasi kung wala, useless yung pagpunta natin dito. Amen? Kailangan natin na siguraduhin natin na tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Kasi pag hindi tayo sigurado sa ating kaligtasan, mapapagod lang tayo. Bakit karamihan sa mga Kristiyano hindi nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Pag dumating yung mga pagsubok, bakit? Hindi sila, kaya mahalaga yung sinasabing discipleship eh. Kapag ang tao ay na-disciple ng maayos, kapag ang tao ay nagkaroon ng talagang intimate relationship sa Panginoon, hindi sila hinahabol ng ministry. Sila ang naghahabol sa ministry. Amen? Hindi mo na kailangan sabihin na, Pastor Abner, kailangan mo kailangan mo lumabas. Kailangan mo anong tawag nito? Kailangan mo mag-evangelize. Ikaw na mismo ang gustong-gusto na mag-share ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi na dapat si Brother Mark, kailangan mo mag-gitara, kailangan mong kumanta, sumali sa music, parang gano'n. Hindi. Ikaw na mismo. Pag may ang tawag nito, ang tawag nito yung ministry fair, ikaw na mismo ang pupunta doon. Ikaw na mismo pag nag-sign up ka, kailangan na mo na yon. Amen? Dapat ganon yung Hindi natin kaya yan mga kapatid kapag wala tayong commitment. Kung ang Diyos ay nag-commit sa'yo, sa mga Israelita na hindi sila pababayaan, huwag silang matakot, dapat ganon din tayo. Dapat vice versa. Amen? Dapat nung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos na kapagligtas mo, dapat may commitment ka rin para sa Diyos. Ano po dapat ang gawin natin bilang mga anak ng Diyos? Is kailangan may mandato po tayo that we have to preach the gospel. Amen? Kasama po tayo lahat doon. Hindi lamang po yung mga leaders ng church, hindi lamang po yung mga pastors, kundi lahat tayo kasama tayo sama-sama. Amen? Hello? Hindi ko kayo pinapagalitan Papaliwanag lang. Amen? So, commitment ng Diyos yan para sa mga Israelita. I will strengthen you, sabi niya, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand, mga kapatid. Amen? So, ito yung tatlong promise na sinasabi dyan, yung strength, sinasabi, di ba? For what you can't handle alone, kapag hindi mo kaya, ibigay mo sa Lord.
Amen? Pangalawa, yung help na sinasabi niya, divine assistance in our weaknesses. Kaya gusto lang Lord na lumapit ka sa Kanya, mag-pray ka sa Kanya na, Lord, hindi ko kaya. Ang Lord ang magbibigay sa atin ng i-assist niya tayo. Amen? Sabi nga ni Paul, di ba, naalala niyo, sinabi ni Paul, when I am weak, I am strong. Bakit sinabi niya? Sapagkat naranasan niya na sa kanyang kahinaan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Amen? Pangatlo po is yung upholding, sinasabi doon, God carries us when we can't stand. Amen? Yun yung sinabi niya doon sa kanina, di ba? Sinabi niya kanina doon sa verse na yon, di ba na, I am your God, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. Amen? Inaalalayan tayo ng Diyos. Ganon kabait ang Diyos natin. Ganon siya mapagmahal sa atin. Oh, anong tawag nun? Mali yatin Tagalog ko Ganon siya magmahal sa atin. Amen? Sino ba yung narinig ko yung sa footprints in the sand, di ba? Na nung una, dalawa pa sila naglalakad sa dalampasigan. Bandang huli, isa na lang ang naglakad. Nasaan na yung isa? Kinakarga na pala siya ng Diyos. Sa mga panahon na tayo ay may mga pagsubok, sa mga panahon na tayo ay halos give up na tayo, naroon ang Diyos, inaalalayan tayo, kinakarga tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, 9 minutes na lang. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi po, but he said to me, I will be kind to you, and I will help you, that will be enough for you. When you are weak, I will show that I am completely powerful to help you. So I am happy to be proud about my weaknesses. Then I know that Christ's power will be with me. Di ba? Lahat yun na naranasan ni Paul, lahat ay pinagkatiwala na sa Panginoon. Amen? Maganda yung sinabi niya sa last day, I am happy to be proud about my weaknesses. By my weakness, then I know that Christ's power will be with me. So, di ba, minsan may mga patotoo tayo, na mayroon tayong mga bagay na gusto, mayroon tayong mga bagay na yung pinanampalatayaan kapag dumating na sa atin, di ba? Parang nakakatuwa, gusto natin sumigaw, gusto natin umiyak sa Panginoon, sobrang thankful natin. Amen? Kasi pag naranasan natin yan, nakikita natin na ang Diyos ay nasa sa atin talaga. Yung pangako ng Diyos ay patuloy niyang binibigay sa atin. Amen? So, yung, di ba, sinabi niya sa ibang sa NIV, sabi po doon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Di ba? Yun yung sinabi doon sa ang grasya ng Diyos, sabi niya, ang aking grasya ay sufficient para sa iyo. Amen? For my power is made perfect in weaknesses. Kapag tayo ay nanihina, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? So, ano pa? Wala na. Ayun. Conclusion na. Amen? Kailangan po natin, mga kapatid, balik pa po natin yung mga bagay na pinakita sa atin ng Diyos, na kailangan po natin na tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Patuloy po natin pananampalatayaan yung sinabi ng Panginoon. Amen? Kailangan po natin na mag-trust sa ating Diyos. Ano yung mga pinangako niya sa atin? Kailangan tayo magtiwala. Kailangan natin na yung kamay na naghawak sa atin, kailangan po natin ma-acknowledge na ito ay kamay ng Diyos, na kahit anong mangyari, hahawakan ka ng Diyos. Amen? Hindi ka niya bibitawan. Amen? Kailangan isurrender po natin sa mga oras na ito. Kung meron man tayo mga fear sa buhay, may mga takot tayo,
na hindi natin kaya, minsan gusto na nating mag-give up sa ating paglilingkod sa Diyos, ibigay natin sa Panginoon, surrender natin sa atin sa Panginoon, at we have to rest in His presence. Amen? Hallelujah. So, we must trust the hand that holds us. Amen? I-trust natin sa Panginoon. Ano pa? We must surrender our fears and rest in His presence. Balik tayo sa ating pong tema, sa ating pong verse, theme verse, sinabi po roon that kung manatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen. Kailangan lamang po natin mga kapatid na patuloy tayong manatili sa ating Diyos. Kailangan patuloy tayo na kumapit sa ating Panginoon. At may pangako pa na sinasabi si John. Sabi niya na kahit anong hingin natin, ibibigay niya sa atin. Amen? Yun. Tayo po tumayo mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. I pray po na mayroon po tayong natutunan sa gabi pong ito. Lalabas po tayo dito sa lugar na ito na mayroon po tayong bit-bit na pangako ng Diyos sa atin. Amen? Una po yung, patatandaan po natin na palagi tayong sa sinasamahan ng Diyos. Amen? Pangalawa, ano pa? Ay yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin at yung pangako ng Diyos ay patuloy na ibibigay niya sa atin. Amen? So, let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, O Diyos. Lord, hindi po aksidente, Panginoon, na narinig po namin ang iyong mga salita, ang iyong pangako, Panginoon, sa bayang pinili, Panginoon, sa Israel, Father God. Lord, salamat, Panginoon, na hanggang sa panahon namin ngayon, Panginoon, ito pa rin, Lord, ang iyong mga pangako, Panginoon, hindi pa rin nagbabago, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, na kung kami man po, Lord, ay may mga bagay na kinakatakutan namin, Panginoon, about our futures, about our finances, Panginoon. Lord, anumang bagay na yun, Panginoon, Lord, help us, Panginoon, to entrust unto you everything, Lord. To surrender that first, Father God. Lord, maraming salamat sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, nalalabas po kami sa lugar na ito, Ama. Lord, na punong-puno po, Panginoon, ng pangako mo, Panginoon, na papanghawakan namin, O Diyos. Lord, salamat na mga salita mong ito, Panginoon. O God, ay magbigay po sa amin ng encouragement, Panginoon. Lord, para kami magpapatuloy, Panginoon. Despite, Lord, na marami po kami mga hinaharap na mga pagsubok, problema sa buhay, Panginoon. Marami pong mga bagay na nangyayari sa aming bansa, Panginoon. But still, Lord, we have to, Panginoon, patuloy kaming kakapit ng mahigpit sa iyo, O Diyos, sa iyong mga pangako, Panginoon. Maraming salamat sa gabi pong ito, Lord. At dalangin ko, Panginoon, na silyuhan mo ang mga salitang ito sa puso namin, Panginoon, upang ito po ay maging patuloy na magpapaalala sa amin, Panginoon, sa panahon, Panginoon, na mayroon pa kami mga discouragements na maranasan, O Diyos. Pagpalain mong bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na patuloy kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Anuman ang aming pong mga pagdadaanan, Lord, kami po ay patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy na magtitiwala sa iyo, O Diyos. Patuloy na, Panginoon, i-claim ang iyong pong mga promises sa amin, O God. Maraming salamat sa gabi pong ito. Sa iyo po namin, Lord, ibinabalik lahat ang papuri at pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Amen. Palingkutan po. Sige po, diretso po tayo sa ating pong, sa gabi pong ito, sa ating pong Holy Communion. Alam naman po natin na yung sabi nga po kanina sa ating pong theme verse po doon sa John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish and I will give it to you. Alam niyo mga kapatid, ito po yung sobrang pangako ng Diyos sa atin mga kapatid. Ito po yung gusto ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. Gusto ng Diyos na tayo po ay manatili sa Kanya. Gusto po ng Diyos na yung pinagdaanan niya doon sa krus ng Kalbaryo ay patuloy natin maalala para tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Patuloy na magtiwala sa Kanya. Amen? Kaya po, hindi po madali ang ginawa po ni Kristo sa atin para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Ito po ang inaalala natin sa gabi pong ito sapagkat sinabi ng salita ng Panginoon na sa panahon, sa time na tayo po ay nagkatipon, tayo po ay ginagawa po natin ito bilang pag-alala sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa pagbigay niya sa atin ng buhay na walang hanggan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? So, sige po, let us pray po.
bago po tayo kumain at uminom ng mga elementong ito. Dakilang Diyos, Ama, muli po kami, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos, Ama, na iyo pong binigay sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan po, Lord, ng buhay ng iyong bugtong na anak, Panginoon, na siya po yung pinadala, O Diyos, upang tubusin kami sa mga kasalanan, Panginoon. Lord, salamat po sa gabi pong ito, Lord. Patuloy po namin ito, Lord, inaalala, Panginoon. Patuloy po namin, Lord, ilalagay sa aming mga puso, Panginoon, na tunay, Panginoon, na kung wala ka, O Diyos, wala po kami rito at wala po kaming kaligtasan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na ang iyong bugtong na anak, Panginoon, ay pinakita mo yung pag-ibig na yon. You demonstrate your love toward us, Panginoon, while we are yet sinners, Father God. Jesus died for us. Maraming salamat sa gabi pong ito, Diyos. Gawin mo po kaming karapat-dapat, O Diyos. Linisin mo kami, ang aming mga puso, Panginoon, O Lord, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagtanggap nito, O Diyos, sa mga elementong ito na bilang pag-alala ng iyo pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po ay aming samot dalangin. Amen and amen.